And my name is Jill, isang nurse. At ito ay isang babala, hindi sa may sakit, kundi sa mga naniniwala na ang mundong ito ay para lamang sa mga nabubuhay. May mga lugar kung saan umaalingaw ang bawat hakbang mo, nakalimutan ang bawat tanong. Kung saan ang buhay at kamatayan magkatabi sa katahimikan. Madilim ang koridor ng ospital, kumikislap ang mga ilaw. Dahan-dahang nagpan ang kamera mula paa hanggang kisang. Isang anino ang dumaan, walang tunog. Nung bata pa ako, nakita ko na sila mga taong di nakikita, gumagala sa dilim. Tinawag ko itong kapangyarihan. Tinawag ito ng iba isang sumpa. Natuto akong mamuhay kasama nito. Ngunit hindi ko alam na hahatakin ako nito sa isang bangungot na walang paraan. Nag-etyo ang mga yabag sa pasilyo ng ospital. Tumigil si Jill, humihingal. Isang matandang lalaki ang naghihintay sa dulo ng koridor. Ang unang shift ko sa ospital na yon nagsimula tulad ng ibang araw. Ngunit sa mismong pasukan nakasalubong ko ang isang matandang lalaki. Nabunggo kami sa isa't isa. Humingi ako ng tawad. Tinulungan ko siyang tumayo. At siya tumingin ng diretsyo sa akin. Hindi kumurap. Walang sinabi. At pagkatapos ay nawala siya. Sa harapan ko mismo. Tumingin si Jill sa paligid. Walang ibang nakakita sa matanda. Isang malamig na hangin ang umihip sa likod ng kanyang leeg. Tinawag siya ng isang katrabaho mula sa malayo. Iniisip ko tuloy baka pagod ako. O sobrang stressed. Ngunit pagkatapos kung ano ang sumunod na nangyari, nakapagtataka ako. Pumapasok ba ako sa isang lugar kung saan hindi natutulog ang mga patay? Sabi nila lumalabas lang ang mga espiritu kapag may kailangan sila. Pero paano kapag gusto nilang maghiganti? Black screen. It's very faint whisper echoes. Nakikita mo ako, hindi ba? You see me right? Logo title rin nagpakita. Hospital Inabangang Building, isang kwentong hindi para sa mahina ang puso. And my name is Jill. I'm 26. I'm a nurse. At nakakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Bumagal ang screen, niyakap ng 8 taong gulang na batang babae ang kanyang unan, nakatingin sa sulok ng madilim na silid. Isang anino ang nakatayong hindi gumagalaw, walang mukha, walang mata. Jill, pagpapatuloy. Sa unang pagkakataon na nakakita ako ng isang espiritu, ako ay 8 taong gulang pa lamang. Isang lalaki ang nakatayo sa gitna ng aking bahay sa kalagitnaan ng gabi. Tumingin siya sa akin at mumiti. Walang nakakita sa kanya sa bahay ko. Nagtatalo ang kanyang mga magulang, tumahimik ka. Nag-imagine na naman siya, sinasabi ko ang totoo. Hinila siya papasok sa kanyang silid, isinara ang pinto, humihikbi siya. Lumaki ako na may takot at katahimikan. Sinabi sa akin ng mga tao na may mali sa akin. Natatakot sila sa akin. Iniwasan nila ako. At natutunan ko huwag magsalita tungkol sa nakita ko. Kasalukuyang gumagulong Ilues na bansa. Umupo si Jill sa bintana ng bus, nakatingin sa maulap na bukid.
Nasa kamay niya ang sulat ng pagtanggap ng trabaho mula sa provincial hospital. Nagpatuloy ang tagapagsalaysay. Naisip ko kung pipiliin kong magtrabaho sa isang tahimik na lugar na kakaunti ang mga tao, kung gayon marahil mas madali ang mga bagay. Ngunit nagkamali ako. Dahil kung saan ako nagpunta ay mas masahol pa kaysa sa naisip ko. Lagun Martin Hospital, binuksan yan ni Ruthie Aaron Gate. Lumang ospital, malumot na dingding, kalawang nakaratula, sumisipol ng hangin sa mga bakanteng pasilyo. Low-angle slow-motion camera, parang may nanonood kay Jill mula sa malayo. Ang ospital ng San Martin ay dating kampong konsentrasyon noong panahon ng digmaan. Ang lugar na ito ay nakakita ng daan-daang pagkamatay. Tinatawag itong ang lumang patayan, ang lumang lugar ng pagbitay. At ngayon, dito na ako nagtatrabaho. Isang lugar kung saan hindi umaalis ang mga patay. Meeting Emer, Gregorio unang beses. Kakapasok pa lang ni Jill sa main corridor ay nabangga niya ang isang matandang may puting buhok, manipis na damit at nakakuba ang likod. "Excuse me, Lolo," tinulungan siyang tumayo ni Jill. Walang laman ang mga mata, nakatingin sa kanya. Jill, panloob. May mali. Ang kanyang mga kamay ay kasing lamig ng yelo. Walang paghinga. At nang lumingon ako, wala na siya. Tunog na parang may bumubulong. Nandito na siya. She's here. Nearly first night, yan ni flashing hallway. Si Jill ay nasa night duty. Kumikislap ang ilaw sa pasilyo, ang tunog ng bedroll na gumugulong mag-isa nang walang tumulak, ang pagkatok sa pinto mula sa bakanteng silid. Jill, pagpapatuloy. Sabi ko sa sarili ko, pagod ako, kinakabahan lang. Pero yung malamig na yun hindi normal. Ang kumikislap na mga ilaw, ang amoy ng antiseptiko na may halong bagay parang sunog na laman. At muli, nakita ko ang matandang Gregorio. This time, nakatayo siya sa harap ng pinto ng emergency room, nakatingin sa loob na parang may hinihintay. Mag-isang nakatayo si Jill sa dulo ng hallway. Umihip ng malakas ang hangin. Isang bulong ang tumunog malapit sa kanyang tainga. Hindi siya makakaalis eh. Hindi ka alis dito. Bulong ni Jill. Hindi ganoon kapayapa ang unang linggo gaya ng inaakala ko. Gabi-gabi, umiiyak ang maririnig sa dulo ng hallway. Malambot sa una tapos unti-unting naging nakakadurog na hikbi. Nang tanungin ko ang aking mga kasamahan, sinabi nilang lahat na wala silang narinig. Pero alam ko may isang napaka-lonely. Isang maliit na anino lay walang kwarto. Night shift. Biglang nakita ni Jill ang isang maliit na anino na dumaan sa pintuan ng room 302. Lumapit siya at binuksan ang pinto. Sa loob, walang laman na may lamang unan sa gilid ng kama at isang lumang teddy bear. Hindi ko alam kung bakit pero bumulong ako, "Anong kailangan mo?" At pagkatapos tumigil ang malamig na hangin sa paligid ko. Isang maliit na batang babae ang lumitaw, mga 4 na taong gulang, mahiyain. May maluwag na buhok, nakasuot ng lumang damit na pantulog. Wala siyang sinabi. Nakatingin lang siya sa akin. Ang mga mata niya malungkot. Napakalungkot.
Inabot ng batang babae na parang hinahawakan ang kamay ni Jill. Umatras siya, nanginginig, ngunit pagkatapos ay bahagyang tumango. Star Aidan and Myth Legends Give Survivor. Karakter na Skarza, kasamahan ni Jill sa shift. Mga 30 taong gulang, masayahin ngunit puno ng kaalaman tungkol sa espiritual na mundo. Star, paggawa ng kape, sinasabi. Alam mo, ang lugar na ito ay hindi isang ospital noon. Ito ay isang kampo ng bilangguan noong panahon ng digmaan. Ang mga Hapons noon ay pinahihirapan at pinapatay ang maraming bilanggo dito. May mga alingaw-ngaw, may mga kaluluwang hindi pa rin umaalis dahil hindi pa nila narinig ang kanilang huling iyak. Jill, pagpapatuloy. Si Zack lang ang pinangahasan kong magsabi ng totoo. Na may nakikita akong mga bagay na hindi nakikita ng iba. At naniniwala siya sa akin. Or at least, naniniwala na ang lugar na ito walang normal. Hospital, GA World's Intermove. Isang medical kit ang nahuhulog mula sa mesa. Ang pinto ay sumara ng walang hangin. Ang alarma ay tumunog sa kalagitnaan ng gabi nang walang sinumang pinindot ito. Si Jill ay lalong walang tulog at pagod. Nagsimula akong maging mas malinaw. Ang ospital na ito ay may higit pa sa isang air current. May mga sulok na nagpaparamdam sa akin ng kapayapaan, tulad noong lumitaw ang batang babae. Pero may mga lugar din dumadaan lang ay naninikip ang dibdib ko. Parang room 307. Kung saan nakatayo lang doon si Ewer Gregorio na nakatingin. Sa tuwing may namamatay, Gregorio, Key Guardian, Iviso. Pagkatapos ng kamatayan sa emergency room, naglalakad si Jill sa pasilyo at nakitang nakatayo muli ang matandang lalaki, tahimik, walang laman ang kanyang mga mata. This time, hindi na siya nawawala. Ngunit isang bahagyang ngiti. Hindi siya nagsalita. Hindi kumibo. Pero naiintindihan ko may hinihintay siya. O may binabantayan. At nagsimula akong magtaka, biktima ba siya? O isang gatekeeper sa kabilang mundo? Initanda ng sumpa. Bumalik si Jill sa duty room, binuksan ang kanyang bag para kunin ang kanyang mga gamit at nakita isang lumang kwintas, hindi kanya. Nataranta siya. Isang mahinang tawa ang tumunog sa kanyang likuran. Lumingon siya, walang tao. Tahimik ngunit nanginginig na sabi ni Jill, I can't tell the difference anymore. Where is the line between me and them? Pero alam ko simula pa lang. May mga tawag hindi galing sa bibig ng tao. May mga bangungot na dumarating kahit gising ka. At noong gabing iyon tinawag ako sa pangalan, hindi sa mga salita, ngunit sa isang malamig na bagay na naghila sa akin sa isang lugar na hindi ko dapat napuntahan. Isang toilet na walang exit. Kakatapos lang ni Jill sa kanyang shift at papasok sa women's restroom sa dulo ng hallway. Pambihirang tahimik ang espasyo. Kumikislap ang mga ilaw. Kumalabog ang pinto sa likod niya, bang! Malinaw na naaalala ko ang pakiramdam ng nanginginig ang kamay ko nang hawakan ko ang pinto. Hindi ito bumukas. Kahit hindi ito nakalock. Walang tao sa labas. Pero alam ko hindi ako nag-iisa. Ibinaling niya ang kanyang ulo, tumingin sa salamin. Sa salamin, hindi ang kanyang refleksyon, kundi isang lalaking kalbo,
maputi ang mga mata, puno ng uod ang mukha, nakangiti. Kali, pabulong. Nakikita mo ako, hindi ba? Nakikita mo ako, tama? Iyan anino attacks. Ang anino ni Kali ay gumagapang sa dingding, gumagapang sa kisam, at lumapit sa mukha ni Jill. Tumakbo siya, gumapang sa huling cubicle, nilock ang pinto. Mabibigat na yabag pagkatapos ay kumamot sa pinto. Umiiyak at nagdarasal si Jill. Jill, nataranta. Diyos ko, iligtas mo po ako eh. Biglang kumakalat ang madilim na liwanag sa ilalim ng siwang ng pinto. Naririnig ang boses ng isang lalaki sa labas, matatag, ngunit mainit. Kakaibang boses. Hindi kanya kayang dalawin hindi habang ako'y narito. Bumukas ang pinto. Isang kawani ng paglilinis, payat, maamo ang mukha, ang nakatayo. Si Kali ay sumisigaw, nalulusaw sa itim na usok. Nakangiti ang staff kay Jill. Balik ka na sa ward. Hindi pa ito tapos. Pero hindi ka nag-iisa. Bumalik ka. Hindi pa tapos, pero hindi ka nag-iisa. Iyan ay katotohanan tungkol kay Gregorio & Kali. Pumunta si Jill kay Char, sasabihin sa kanya ang lahat. Matagal siyang natahimik sa katumango. Bumunot ng lumang papel mula sa kanyang bulsa, ang lumang larawan ng dambana ni Gregorio. Char. Siya ay isang albularyo, ang pinakamakapangyarihang shaman sa lugar. Manggagamot at tinatakan din ang maraming masasamang nilalang. At Kali, isang mambabarang. Dark magician. Nag-away sila at pareho silang namatay sa isang ritual ng dugo. Jill, na may nanginginig na boses. Nag-aaway pa sila dito ba? Char. Not them but themselves. And I was in the middle of that fight. Iyan ay labanan ng elite kaluluwa. Si Jill ay nasa night duty. Namatay ang mga ilaw. Umuga ang koridor. Lumilitaw ang isang asul na liwanag, Gregorio. Nasa harap niya si Kali, isang anino, ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula. Start of the battle with magic, Gregorio chants, Kali throws a shadow. The corridor twists, the walls crack, the reality distorts. Jill was blown into the wall, grabbed the crucifix on the wall. I can't leave. I have to see. I have to understand while I see all this. Sa wakas ay ginamit ni Gregorio ang tansong kampana, umawit ng malakas, isara ang lagusan. Isara ang tarangkahan. Ang anino ni Kali ay sinipsip sa puyo ng liwanag, sumisigaw, nawasak. Nagising si Jill sa break room. Umupo si Char sa tabi niya, nag-aalala. Inabutan siya nito ng maliit na rosaryo at mahinang nagsalita. Char, ikaw lang ang nakaligtas ng makita ang tunay na Kali. Ngunit si Gregorio ay nandito pa rin. Hindi para takutin ka kundi para protektahan ka. Bumulong si Jill. Nagsimula akong maunawaan na hindi lahat ng espiritu ay mapanganib. Ilang nanatili, hindi dahil sa puot, pero dahil sa responsibilidad. Hapon na. Natapos ang trabaho ni Jill, dumaan sa isang abandonadong gusali ng semento, mga basag na pader na natatakpan ng mga baging. Jill, sinabi sa akin ng mga taga-nayon na huwag lumapit. Walang nakatira doon sa loob ng maraming taon.
Pero gusto ko lang paikliin ang landas hanggang sa makita ko siya. Isang batang babae, si Carlota, puting damit na nababalot ng alikabok, mahabang itim na buhok, mga mata na parehong maingat at masaya. Carlota, marahan, parang buhay na tao. Uy, late ka. Akala ko hindi ka nababalik. Akala ko hindi ka nababalik. Kakaibang kaibigan. Ang eksena ng dalawang taong nakaupo sa sirang bintana, nakatingin sa kalsada. Ang sikat ng araw sa hapon ay sumisikat sa alikabok. Tinanong ni Carlota si Jill kung ano ang ginagawa niya. Ikinuwento ni Jill ang tungkol sa ospital, itinago ang bahaging nakakita ng multo. Iniiwasan ni Carlota ang tanong na, saan ang bahay mo? Saan ang pamilya mo? Umiwas ang tingin niya. Jill, sa loob. May hindi ka siya, malamig ang balat niya, malabo ang anino niya sa tindi ng sikat ng araw. Hinawakan ko ang kamay niya, humiwalay siya. Ayaw humawak. O hindi pwede. Unang tanda, simbol lay dilim. Gabi. Quick cut, si Jill ay natutulog. Nanaginip na siya ay nakatayo sa isang pasilyo ng ospital pagkatapos ay nagsasapawan ang pasilyo sa isang abandonadong gusali. Lumilitaw ang isang sunog na simbolo sa dingding, isang mata sa loob ng isang tatsulok na napapalibutan ng isang bilog ng matinik na kawat. Carlota, pabulong sa kanyang panaginip. Huwag kang aalis, dito ka lang. Kailangan kita. Don't go, stay with me. Kailangan kita. Biglang nagising si Jill, natatakpan ng itim na alikabok ang kanyang mga kamay, parang uling. Scar babala. Sa ospital, maikling inilalarawan ni Jill ang pagkikita ng isang kaibigan malapit sa abandonadong gusali. Nagbago ang mukha ni Scar. Ilang taon na ang nakalilipas, ang lugar na iyon ay isang kusang kulto na balitang mayroong pang-akit ng swerte. Isang kultong naghahanap ng kayamanan sa pamamagitan ng sakripisyo ng tao. Isang nawawalang batang babae na ang bangkay ay hindi na natagpuan. Char, kung nakita mo ang babaeng iyon, huwag kang mag-isa. Jill, paano kung hindi na siya buhay? Pause. Char, kung gayon, huwag kang pumunta. Bumalik si building, lumalabas yan ay katotohanan. Kinabukasan, bumalik si Jill na may dalang pagkain. Ang gusali ay mas madilim. Amoy basa ang hangin. Sa mga dingding, isang serye ng mga simbolo ng mata panandang pandagdag tatsulok, na marami sa mga ito ay mukhang dali-daling iginuhit bago ang isang tao ay kinaladkad palayo. Sa ikalawang palapag, mga bilog na bato na nakaayos sa hugis ng isang ritual ng pag-aalay, mga itim na marka ng paso sa gitna ng sahig. Lumilitaw si Carlota sa likod, bumubulong. Sabi nila kung ibibigay mo ang pinakamamahal mo, gagaling ka, mayaman. Pero ayoko, nakikiusap ako sa kanila na huwag di. Umiiyak si Carlota. Ang kanyang mukha ay nagiging kulay abo, ang kanyang mga mata ay itim. Naririnig ko pa rin sila gabi-gabi inuulit ang ritual. In depression ng bondage. Lalong kumapit si Carlota. Saan man pumunta si Jill, nakikita niya ang kanyang anino sa gilid ng frame, sa bintana ng kotse, sa pintuan ng silid ng ospital. Ang pagkakasunod-sunod ng panaginip ay tumataas. Si Carlota ay nakatayo sa dugo hanggang sa kanyang mga bukong-bukong. Iniabot ang kanyang mga braso para humingi ng tulong. Sa likod niya ay may mga taong nakapulang scarves.
tatsulok na maskara. Sabay-sabay na boses, manatili. Sumali. Magbigkis. Jill. Hindi na ito nagkataon. Hinihila niya ako. Bawat panaginip, ang distansya sa pagitan natin ay umikli. Confirmation, patay ng array. Tanong ni Jill sa mga kapitbahay. Naalala ng isang matandang babae, may dalagang hindi nakauwi. Carlota nga ang pangalan. May isang batang babae na nagngangalang Carlota na nawala, hindi na bumalik. Walang libing. Walang katawan. Lumipat ang pamilya. Jill, kung walang katawan kung gayon ang kaluluwa ay natigil tama. Ang matandang babae ay tumawid sa sarili, umiiling ng hindi nagsasalita. Dumping energy, hospital & abandoned building. Nang gabing iyon, sa sandaling matanggap ng ospital ang kamatayan, nag-record ang security camera ng ilang segundo ng triangular interference. Kasabay nito, si Jill ay nanaginip na si Carlota ay kinalagkad pabalik sa sementadong sahig na tahimik na sumisigaw. Sinusuri ni Char. Ang enerhiya ng kamatayan ay nagbukas ng pansamantalang pinto sa pagitan ng ospital at ng lugar kung saan ginanap ang ritual. Ginagamit ni Carlota ang pintong iyon para maabot si Jill, ang nagbukas ng kanyang ikatlong mata. Desisyon upang hanapin yan is pinagmulan, hanapin din ni Lolo. Hindi na makayanan ang pagkalagkad sa panaginip, bumalik si Jill sa kanyang bayan upang makilala ang kanyang lolo, isang babaylan shaman na nagretiro na sa pagsasagawa ng mga ritual sa loob ng maraming taon. Setting, kahoy na bahay, oil altar, low-hanging bronze bell, mga herbal na bundle na pinatuyo sa atik. Lolo, nakita mo ito dahil hindi mo isinara ang pinto mula noong bata ka. Ngayon ay kailangan mong matutunan kung paano isara ito at buksan lamang ito kung kinakailangan. Ang espiritong iyon ay hindi pinangalanan ng wasto. Hindi inilabas. At ang lugar kung saan ito nakaipit ay minarkahan para sa sakripisyo. Ang marka ay dapat maputol. Paghahanda para die-exhaustion ritual. Ano ang kailangan mo? Oration, consecrated oil. Sea salt, panandang pandagdag coconut ash, panandang pandagdag burning herbs. Banahaw kamangyan depende sa rehiyon. Nakatali ang pulang tali sa pulso, nagpapaalala na ang buhay, hindi pa sa kanila. 3 barya panandang pandagdag 1 mangkok ng tubig na umaagos. Lolo, kapag nakita mo siyang muli, huwag kang mangangako ng anuman. Hihilingin ng nabihag na kaluluwa na manatili. Kung pumayag ka, ikaw ay magiging isang bagay. Pause. Kung mahal mo siya, tawagin mo ang pangalan niya. Bigyan mo siya ng liwanag. Don't give yourself. Ang gabi bago ang seremonya, si Jill ay nakahiga sa kanyang silid sa bahay. Kumikislap ang oil lamp. Bumagal ang kamera sa kanya. Sa salamin ng bintana, nakatayo si Carlota sa ulan, basa ang buhok, lumubog ang mga mata. Carlota, hindi nagsasalita, umaalinggaw ang mga salita sa kanyang isipan. Nangako kang mananatili sa akin magpakailanman tama. Papatayin ang mga ilaw. Itim ang kurtina. Tunog ng 3 beses ang tansong kampana ni Lolo. Ang mapanuksong text. Yan ay ritual ng pagpapahayag, yan is panghuling hugot dahil pagitan ng buhay ikinang inihintay. Ngayon, hindi lang ito tungkol sa pagsira sa sumpa.
Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa mga nakakulong pa rin at pagsasara ng gate na hindi nabuksan ng tama. Si Tito ay nagsisindi ng isang espesyal na palumpo ng rosemary. Hawak ni Lolo ang tea-orasyon, ash jar, bumubulong ng mga panalangin sa sinaunang wika. Si Jill ay may dalang tansong kampana at banal na tubig. Hindi unang bell, bumag-end the hospital. Koridor ng ospital. Nasira ang mga bombilya. Tumutunog ang electrocardiograph. Ang mga pader ay nanginginig na parang humihinga. Lumilitaw si Gregorio sa emergency door, tumingin kay Jill at tumango. Isang malambot na liwanag ang nagmula sa kanyang kamay, tulad ng isang pangwakas na hiling. Jill, voiceover. Hindi na siya naghahanap ng kahit sino. Naghihintay na lang siya ng tamang gawin eh. Nagsasabog ng abo si Tito sa sulok ng hagdan. Isang tili mula sa kung saan. Isang ipuipo ang humahampas sa pasilyo. Isang hiyawan ang umaalingaw-ngaw mula sa kisang. Iyan ikalawang kampeng, paghahampol kay Carlota. Sa ikalawang palapag ng abandonadong gusali. Ang ritual na bilog ay muling iginuhit ng asin at abo. Ang hangin ay hindi pangkaraniwang kalmado. Si Carlota ay lumilitaw mula sa gitna ng bilog. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang boses ay puno pa rin ng hinanakit. Carlota, nangako ka. Ayoko lang makalimutan. Gusto ko lang may manatili. Nabulunan si Jill, humakbang sa bilog, iniabot ang pulang rosaryo sa kanyang harapan. Jill, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kalimutan ka, Carlota. Dati kang nabubuhay. At ngayon, nararapat kang palayain. Uwi si Carlota, ang kanyang mga mata ay nagbabago mula sa sama ng loob tungo sa pasasalamat. Siya ay tumango, pagkatapos ay natunaw sa libu-libong maliliit na particle ng liwanag, lumilipad patungo sa bintana, kung saan lumitaw ang buwan. 5.4 Ikatlong kaligang, nagsasara Venice Pinto. Marahas na yumanig ang gusali. Nabasag ang mga dingding, nahuhulog ang mga laryo. Malakas na sigaw ni Lolo. Lolo! Iwisik ang huling abo. Isara ang pinto. Itatapon ni Tito ang natitirang sagradong abo. Isang hanay ng pulang ilaw ang sumisibol mula sa sahig hanggang sa kisang. Ang itim na figura ay sumisigaw, ang kaluluwa ni Kali ay sinipsip na parang pinalayas. Ang malungkot na hiyawan ay nawala sa puyo ng apoy. Si Gregorio ay lumitaw sa huling pagkakataon, hawak ang kamay ng kanyang asawa, ang espiritu ng matandang babae na naospital kanina. Bumalik ang dalawa para ngumiti kay Jill. Pagkatapos ay unti-unting nawala sa kalawakan. Jill, nasasakal. Hindi na sila nagbabantay. Dahil natagpuan nila ang isa't isa. Kinabukasan, pansamang kapayapaan. Tahimik ang ospital. Maliwanag ang mga pasilyo. Wala nang kislap, wala nang lamig. Uminom si Jill ng kape kasama si Char sa balkonahe. Char, tapos na ha? Jill nakatingin sa malayo. Siguro nga eh. Tumingin siya sa malayo kung saan nakatago ang abandonadong gusali sa likod ng mga puno. Isang figura ang nakatayo sa pagitan ng mga bintana sa ikalawang palapag. Hindi malinaw ang mukha, hindi gumagalaw. Leno, huling bulong. Panghuling eksena, naglalakad si Jill sa may ilaw na pasilyo.
Bawat hakbang ay mahinang umaalingaw-ngaw. Nakangiti siya, tumango sa mga pasyente, mga kasamahan. Jill, ginagawa ko pa rin ang trabahong ito. Dahil walang nagmamalasakit sa mga kaluluwa tulad ng mga nakarinig ng kanilang mga tawa. Sa pagdaan niya sa kamera ng ospital, isang madilim na imahe ang kumikislap sa kanyang likuran, parang anino na hindi pa natatapos. Ang isang kaluluwa ay pinalaya. Nagbubukas ng daan para sa ibang mga kaluluwa na makahanap. Iyan gibulong hindi matapos.